Trade recap lang tayo mga bossing. So this week, ang tinrade natin is AUD USD. Ayan, dito tayo sa 5-minute time frame. And then, ito yung naging structure natin. So, meron akong break of structure below. And then, ito yung naging inducement. Tapos, ito yung order block natin. So, dito sa trade na to, inaantay ko yung price na mag-top doon sa order block. Kaya lang, hindi na siya nag-top. So, yung inducement, tinake out niya. Ngayon, kung titingnan natin closely, yung inducement, nandun sa gitna ng body at nandun sa gitna ng wick. So, hindi rin ako sure dyan, pero parang kinonsider ko na rin na tumingin ng opportunity sa lower time frame. So, tingin tayo sa lower time frame for, say, 1 minute. Maghanap tayo ng confirmation para umentry sa market. Yan. So, ayan. So, nung nandito na tayo sa lower time frame, ang kinonsider ko dito na change of character ay itong point na to. So, yan yung naging change of character ko. So, once na nagkaroon or na-break niya yung price na to, na-hit niya na yan, dito kasi nag-weak lang siya, di ba? Pero kasi sa lower time frame, pag nag-close siya sa body or nag-close siya sa wick, kino-consider ko na change of character na siya or break of structure. Basta sa lower time frame. So, dahil dito, meron pa siyang imbalance, diyan ako nag-set ng order. Diyan ako nag-set ng sell order. And yung stop loss ko is around this point. Kasi, gusto ko pang, meron pa siyang dito, imbalance eh. So, yung price, minsan, umaakyat yan and then, bumababa. Umaakyat yan, kinukuha niya yung mga left orders niya. So, dito, masok na ako dyan and then, eventually, after ilang minutes lang yan, tinake out niya na or na-hit niya na yung TP natin, yung profit point. And yung next trade natin is AUD USD rin. Ito lang siya. Nung Wednesday, so ito yung naging structure ko. No? Meron akong bullish structure. Yan. Ito yung break of structure. Kasi tinake out niya itong low and then karoon ng structure dito. Ito yung inducement. Ito yung order block. Ito yung imbalance. Kung nag-hit yung price dun sa order block, tumingin ako sa lower time frame. Yan. So, unang hinahanap ko dito is change of character. So, yung change of character natin is at this point. And then, ngayon, naghahanap naman ako ng isa pang confirmation which is yung impulsive move. Actually, dito pwede na tayong mag-set ng orders. No? Pero nag-entry ako around this point nung nagbigay siya ng impulsive move dito sa point na to. And then, sabi ko nga sa inyo, yung ginagawa ng market is minsan, tinitake out niya yung mga left imbalances. Kasi may mga imbalance pa rito. Like, itong point na to. Yung area na to, may imbalances pa dyan. Yan. So, ang ginawa ni market is, kinuha pa niya. But, eventually, umakyat pa rin naman. No? So, dito nga lang, hindi nga lang niya hinit yung TP. Kaso, nakapag-set naman na ako ng stop loss. Kasi nagtitrail ako ng stop loss. So, nung nahit niya yung stop loss, kasi around, 9 o'clock. So, pagod na rin ako, pahinga na. So, done for the day na ako yan. So, ang nahit ko naman dito is around 1:1 lang. Yan. 1:1.8. But, still, TP is TP. Profit is profit, di ba? Kahit maliit, kasi meron naman tayong target lang naman. So, hindi ako naghahangad ng malaking risk-reward ratio. Next trade is USD CAD. 5-minute time frame. Kasi yung ginagawa kong higher time frame kasi gusto ko in and out lang ako sa market. So, dito, meron tayong structure na bearish. Yan. Kasi, nag-break yung price ng mga structure pababa. Yan. So, ito. Kung hindi nyo pa alam kung paano mag-mapping ng tamang structure, so meron akong ginawang video nito. So, pwede nyo panoorin. Dito meron tayong order block. Tapos may imbalance and then yung mga inducement natin is ito. And actually, hindi lang siya simpleng
inducement, no? Meron tayong trendline liquidity. So, yung mga lower time frame dyan na nagtitrade ng trendline, so, yan, naging liquidity sila. And then, yung price is nung nag-top dun sa order block natin. Punta tayo sa lower time frame to look for confirmation. So, madali lang naman confirmation natin sa 1 minute. Ayan. Dito na tayo sa 1 minute time frame. And then, ang nangyari kasi dito is nagkaroon na siya ng break of structure. And hindi lang naman break of structure ang tititignan natin dito. Siyempre yung behavior din. Kung paano siya nagkaroon ng break and kung paano niya binake. Like katulad dito. Nagkaroon ng sweep. No? After the sweep and change of character, technically pwede ka ng commentary dito sa area na to. Yan, dito sa area na yan. But around 7 pa lang kasi ito, parang kumakain pa ako nito. Ang nagbukas ako ng laptop is around nandito na yung price. No? Nandito. So, dito, nandito na kasi yung price eh. So, dahil may spread si USD CAD, medyo malaki yung spread ni USD CAD, nag-try na ako umentry dyan. So, naka-entry ako around dito. Tapos, nung nandito na yung price, umakyat pa siya eh. No? So, nag-retrace pa siya. Kinuha pa nga niya yung mga imbalances. Okay? So, dito, pwede naman tayo mag-trade ng ganyan kung gusto mo maging mataas yung risk-reward mo. Kasi ito naging 4 eh. 4.60, 64. Kaya lang ako kasi kahit may target naman kasi ako. So at least 1.5 pataas kinukuha ko na yan. So kasi hindi mo naman kailangan mag-trade ng madami at hindi mo rin kailangan ng mataas na risk reward ratio para mag-profit sa market. So ito yung nangyari, binagsak niya na yung price and then yeah, nagkaroon tayo ng 1:2.1 risk reward. The next trade is USD HF. Okay, itong point na to. So dito, ito yung naging structure natin. Then ito yung kinonsider ko na order block. Kasi dito sa ilalim, though ito yung extreme, ito ay mga mitigated na. So, wala nang imbalances. So, lahat mitigated na. Ito na lang yung unmitigated na order block. So, inantay ko yung price na bumagsak dito. Kaya lang, ang ginawa ni price is, hindi siya nag-top dun sa order block. Kaya lang, nung napansin ko kasi, na nag-sweep na siya. Ayan, nag-sweep na siya. Sinip niya na rin itong low na to. So, that's the point na tumingin na ako sa lower frame para maghanap ng confirmation. Okay. So, nung nandito na tayo sa lower time frame, meron siyang change of character and impulsive move. So, sabi ko nga, pwede na tayong umentry dyan. Kaso, around this point, hindi pa ako nakakabukas ng laptop niyan eh. So, pwede ka nung umentry dyan. Nasa module naman ng, nasa theory ng smart money entries yan. No? After a big impulsive move and a change of character, pwede kang umanap ng order block to enter a position. So, dito, nagkaroon pa ulit ng imbalance eh. No? Nagkaroon pa ulit ng imbalance. Kasi nabuksan ko to around nandito na yung price eh. So, nung nakita ko may imbalance pa rito, nag-set ako ng pending order dito and then yung stop loss ko, medyo naging generous ako. Medyo binaba ko pa. So, buti na lang binaba ko pa kasi niliquidate pa niya yung low na to. So, kung hindi, kung naging tight yung stop loss ko, maliliquidate niya yung trade. So, dahil medyo nag-set pa ako ng konting pips ng allowance, so hindi niya naman na-take out yung trade natin. And then dito, market din naman siya. Hinit niya yung take profit natin. And then, nagkaroon tayo ng 1.67 risk reward. So, ayun lang mga bossing.